was chasing answers, running real fast, till I heard a whisper say, seek me first, not last. I was looking left, I was looking right, but the kingdom call pulled me into the light. Start with Jesus, put him first, seek the kingdom, quench that thirst. When I trust him, all things fall in place. Supplies by his power and grace. Start with Jesus, night and day. Everything I need is right on the way. I won't worry, I won't stress. I'll start with Jesus, he'll do the rest. Flowers don't worry about the clothes they wear. Birds in the sky know God's always there. If he takes care of all that he made, why would I doubt he'll make a way? No more fear, no compromise. I fixed my heart on eternal prize. Start with Jesus, put him first, seek the kingdom, quench that thirst. When I trust him, all things fall in place. Life by his power and grace. Start with Jesus, night and day. Everything I need, he'll let on the way. I won't worry, I won't stress. I'll start with Jesus, he'll do the rest. Seek first the kingdom of God, his way, his righteousness. Stand firm, don't be afraid. He said it, he'll add the rest. Oh, seek first his kingdom, all these things added unto me. Start with Jesus, lift him high, put your faith where worry dies. When I trust him, I am blessed. He knows my need, he knows what's next. Start with Jesus, loud and strong. He's my source, my hope, my song. From the start until the end, Jesus is my everything. No more worry for tomorrow. I live today and wholly follow my life, my choice, my yes. I'll start with Jesus, he'll do the rest. Woke up this morning, weight on my mind, bills on the table, running out of time. I was chasing answers, running real fast, till I heard a whisper say, seek me first, not last. I was looking left, I was looking right, but the kingdom call pulled me into the light. Start with Jesus, put him first, seek the kingdom, quench that thirst. When I trust him, all things fall in place. Supplies by his power and grace. Start with Jesus, night and day. Everything I need is right on the way. I won't worry, I won't stress. I'll start with Jesus,
in the sky. No, God's always there. If He takes care of all that He made, why would I doubt He'll make a way? No more fear, no compromise. I fixed my heart on eternal prize. Start with Jesus, put Him first. Seek the kingdom, quench that thirst. When I trust Him, all things fall in place. Life by His power and grace. Start with Jesus, night and day. Everything I need, He'll let on the way. I won't worry, I won't stress. I'll start with Jesus. He'll do the rest. Seek first the kingdom of God, His way, His righteousness. Stand firm, don't be afraid. He said it, He'll add the rest. Oh, seek first His kingdom, His kingdom. All these things added unto me. Start with Jesus, lift Him high. Put your faith where worry dies. When I trust Him, I am blessed. He knows my need, He knows what's next. Start with Jesus, loud and strong. He's my source, my hope, my song. From the start until the end, Jesus is my everything. No more worry for tomorrow. I live today and wholly follow my life, my choice, my yes. I'll start with Jesus. He'll do the rest. Woke up this morning, weight on my mind, bills on the table, running out of time. I was chasing answers, running real fast, till I heard a whisper say, seek me first, not last. I was looking left, I was looking right, but the kingdom call pulled me into the light. Start with Jesus, put Him first. Seek the kingdom, quench that thirst. When I trust Him, all things fall in place. Supplied by His power and grace. Start with Jesus, night and day. Everything I need. Paalang araw po, Journey Church Makati. Palakpakan naman po tayo dyan para sa ating Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri para sa ating Panginoon ngayong maaraw na ito? Sige po, iniimbitahan ko po lahat na tumayo na tayo at tayo magpupuri sa ating Panginoon. Handa na po ba tayo magpuri? Ayan. Bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, meron po muna ako sa inyong isi-share na verse. Ito po ay from 2 Samuel 6 verse 23. Sabi po dito is, I will celebrate before you, O Lord. Si David po yung nagsasalita nito. And alam niyo po, during that time, nung sinulat ito ni David, ito po pinupuri niya yung Panginoon. Sinasabi niya sa kanyang sarili, I will celebrate before you, O Lord. Kasi yung mga tao, this is the time na dinadala ni David yung Ark of the Covenant papunta ng Jerusalem. And during that time, habang dinadala niya yon, sumasayaw si David. Nagpupuri siya sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, ito po yung catch dito. Kinakaya siya ng mga tao. Kasi bakit daw ganun siya sumayaw? Bakit ganun siya magpuri? Para daw siyang nakakahiya daw siya. Ang word doon is disgrace sa ibang salita. Kasi dapat hindi daw ganun magpuri ang isang hari. Dapat daw with class, kasi hari siya. Pero alam niyo po mga kapatid, ang ating Panginoon, tuwang-tuwa sa Kanya. Kasi meron siyang pananampalataya. Ganon po dapat tayo magpuri ngayon. Kaya ngayon mga kapatid, handa na ba kayong magpuri katulad ni David? Sige po, bago tayo mag-start, kahit wala pa yung mga iba nating kapatid, talon nga muna tayo, talon tayo para sa ating Panginoon. Talon! Sige!
Ayan, talon tayo. Palakpak tayo sa ating Panginoon. Ayan. Sabihin natin, praise. Sabihin niyo, praise. Praise the Lord. Ayan, magpuri tayo. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay pumalakpak at tayo po ay aawit para sa Panginoon. Hallelujah! Let's sing every praise is to our God. Hallelujah! Come on, church, let's sing. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Minsan pa, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Sa mataas na papuri, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. We sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my
you're still in control. Grace is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. So my praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh my soul. Sige po, tayo natin pumalakpak. Sing. I'll praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you're awesome, defeated the grave. I'll praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I'll praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you're awesome, defeated the grave. I'll praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause let's declare! I'll praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you're awesome, defeated the grave. I'll praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise, hallelujah. Oh, let's sing praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise your name. Hallelujah. You deserve the praises. You are faithful. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ganun po yung sinasabi ni David kung paano po tayo magpuri sa ating Panginoon. Nakikita tayo ng ibang tao na nakakaya naman, pero alam niyo po, sa paningin ng ating Panginoon, kalugod-lugod po yun. Kasi ang nakikita ng ating Panginoon yung puso po natin. Sige. Sorry po, hiningal ako. Sarap magpuri sa Lord, di ba po? Amen? Hallelujah. I won't be quiet, my God is alive. Sabi po dun sa awitin natin kanina. Sige po, hayaan niyo po na basahin ko po sa inyo ang isang talata mula sa Biblia. Sabi po dito, this is from, ano nga ba verse to? Nakalimutan ko. So this is, sabi po dito, God is not human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then... Sige po, live po tayo eh. Kunin ko na lang yung aking... Sige po. Hallelujah. Thank you, Lord. Muli po, palakpakan po natin ating Panginoon. Ito po, sabi dito from Numbers 23 verse 19. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind.
Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Ang ating Panginoon daw po, hindi katulad ng mga tao na nagsisinungaling. Hindi rin po kaya ng ating Panginoon na hindi niya to pa rin yung kanyang pangako sa atin. Ngayon mga kapatid, sa mga sandaling ito, kasama po natin ang ating Panginoon. Binabalot niya tayo ng kanyang lilim. Sige po, tayo po ay manalangin. Papuri sa kataas-taasan. Papuri sa aming tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng aming mga buhay. Yes, Lord, Spirit of the living God, we thank you, Father God. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Sa buong linggo, Lord, na sinamahan niyo po kami. Na kami narito sa iyo simbahan, Panginoon. Pumupuri, umaawit, na nanalangin sa iyo, God. Salamat po, Panginoon. Sa mga manggagawa, Panginoon, na ginagamit mo. Sa mga pastor, Panginoon, give them wisdom, Lord God. Bigyan mo po sila ng katalinuhan, Panginoon, Lord God. Use them as your mouthpiece, Panginoon, of your goodness, Panginoon. Lord, pinupuri ka po namin. Pinapasalamatan ka po namin. Napakabuti mo sa amin, Panginoon, Lord God. Pangahawakan po namin, Panginoon, ang mga pangako mo sa amin, O Lord. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi niyo po kami bibiguin, Panginoon. May mga ways kayo, Panginoon, na hindi namin ways, O God. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, Lord. Pangahawakan po namin, Panginoon, ang mga salita mo, ang mga pangako mo sa amin. Dahil ikaw ang author, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. We thank you, Father God. Sa inyo lamang po lahat ng papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon sa mga oras na to. O Panginoon, pinupuri ka namin, Ama. Nais namin ang presensya niyo, Panginoon, ang lumukob sa amin, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Purihin ka, O Diyos. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo, sa iyo, sa iyo lamang. Mananatili sa iyo, Panginoon. Hallelujah! At sasambahin ka sa dakong
masumpungan ka sa mananatili. Oh, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lihim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Come on, let's worship His name. Sa iyong lihim. Oh, purihin ka. Isigaw ang ngalan mo, Diyos. Sambahin ka. Oh, Yahweh. Sambahin ka. Ang papuri ko ay tanging siyo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging siyo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Oh, papuri ko ay tanging sa'yo, Diyos. Sa'yo lamang iniaalay. Ang Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Sambahin ka, O Diyos. Oh, hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, daiging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palaging awitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya di kayo sasambahin, Panginoon. Paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging
laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Diyos, sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hinibig mo ako noon pamaminsan pa, kahit kailan. Sabihin natin sa Panginoon, di ka nagkulang. Pagbiyaya mo, Diyos, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Sabihin natin sa Panginoon, kahit kailan, di ka nagkulang. Ang pag-ibig mo, Diyos, sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon kahit kailan, kahit kailan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pamaminsan pa, kahit kailan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon paman. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen.
Praise the Lord. Minsan pa nga palakpakan natin si Lord. Can you feel it? Can you feel it? Iba nagtatanong, ano i-feel namin? Wala pong iba kundi ang Panginoon. Amen? Ang presensya niya po ay narito ngayon. Do you believe that? Huwag kayong maniwala dahil sinabi ko. Maniwala kayo dahil ang Diyos ang nagsabi, He will never leave us. He will never forsake us. He is with us. Amen? Hallelujah. Let me first correct myself sa mga manggagawa and special mention natin dito si Vincent. No? Sinabi ko sa kanya dati, pwede ba nating gawin na pwede naman pala nating gawin na every Sunday, amen? Na mainit, nag-aapoy ang ating mga paglilingkuran sa Panginoon, amen? Amen ba? Amen. Parang malamig eh. Parang hindi nagiinit eh. Hallelujah. Hallelujah. Ang Panginoon kapag naglagay ng kanyang espiritu sa atin, it is like a combustible engine. Patuloy na nag-aapoy sa loob. At naghuhumiyaw, nagsasabi ang Panginoon, let's do it for God's glory. Amen? Hallelujah. Correct natin yun, Vincent. Let's arise not only for certain occasion. Okay? Church, listen to me. Workers, listen to me. Let us not arise only on the occasions. Pwede ba yun? Let us always arise every occasion. Amen? Hallelujah! Hindi yung pipili ka, maganda yung damit ko, dapat matindi. Hindi. Amen? Hindi man maganda yung damit mo o maganda man, you will always praise the Lord. Hallelujah. Grabe. Kung alam niyo lang po ang pag-uumapaw namin sa kagalakan, sa pagtuturo, pagsama ng Panginoon sa amin kahapon. Sabi ko po sa inyo, may time, darating yon. Sabi ng Bible, at ngayon na nga, let's ride doon sa bandwagon ng Lord. Amen? Sumama na tayo ron sa bandwagon ng Panginoon. Why? Do you want to be left behind? Especially lalo na ngayon, bagong taon. Do you want to be left behind? Walang gustong makakulilat sa atin. No? Panahon nung ngayon, dapat hindi na natin iniisip na makulilat. Let's hold on to dun sa kalooban ng Panginoon at sumabay tayo sa ginagawa niya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pasensya na, nag-uumapoy. Starting the new year with Jesus Christ. Yan po yung ating theme for this January. So from there, ang pamagat po ng aking sermon, medyo mahaba po, starting the new year with Jesus Christ. Kaya lang hindi natapos dun. The sure foundation. Diba? Gaya nga ng bangko dati na nawala na ngayon. Yung bangko namin ng magkakapatid na kami po yung mga bata pa, Bangko Pilipino. Subok na matibay, subok na matatag. Diba? And that is with the Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Medyo gising na kayo. Wala tayong power. Daig ko pa kayo, parang. No? Sabi nga ni Romel kanina, para daw hindi nagbago ako. Kasi mula kahapon, actually, nakakaramdam ako ng pagod. Lalo sa mga kasama pastor, diba? Napagod lalo na. Kung saan pa kayo nagliwali. No? In-enjoy natin yung chance, yung panahon, na makasama natin itong mga kapatid natin sa Panginoon para ano? Para magpalakasan.
Hallelujah. Kung ikaw ngayon, aandap-andap yung apoy mo sa puso, huwag kang lalayo sa church. Hello? Huwag kang lalayo sa church. Huwag kang hihiwalay. Huwag kang magsosolo. Amen? Sama tayo sa gawain ng Panginoon. You want to experience what we are experiencing? Sama kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, join the bandwagon. Huwag kayong magpapahiwalay. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Hayaan niyo po, basahin ko sa English Standard Version. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk with Him. Walk with Him, Narinig po ninyo. Verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Abounding in thanksgiving. Ganun ba yun? Ganyan ba yun? Abounding in thanksgiving. Hallelujah. Sabi ng mga pastor, naalala ko lang, no, yung mga inisabi ng mga matatanda ng pastor, mas matanda pa po sa akin. Pagbigyan nyo na ako. Meron daw mga demonyong kumakapit sa inyong kamay kapag hindi kayo makapalakpak sa Panginoon. Kaya hindi kayo makapalakpak. Hallelujah. Hallelujah. Tingnan nyo nga yung mga kamay nyo. Baka nga meron. Tapos, sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 2 and 3, looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Verse 3, consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Ano ba yung faint-hearted? Mga mahimatayin. No? Yung bang laging pang may mabalitaan lang, ninenervyos na. Parang makahiya. Kitang-kita ka dyan sa camera, Brad. Nakita ka nung camera, pasensya ka na, lumilinaw yung mata ko. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pastor, lumilinaw talaga yung mata ko. Anong gagawin ko? Praise God. Hallelujah. Biro mo, nasa gilid ka na, nakakita ko pa yung pagsubo mo. And Lamentation, sabi po ay, chapter 3, verse 22-23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And they are new every morning. Great is your faithfulness. Kanina, tuntua ako kung inakanta natin dito eh. Diba? Nung tayo ay nagkaroon ng huddle, praise God. Sabi ko, everything is according to your will, Lord. Eh. No? Tagang pumapasok doon. Nais ko pong sabihin sa inyo, pakinggan po ninyo, let our life, yung buhay po natin, even yung Christian life po natin, including our approach to the new year begins and continues and ends with Jesus Christ. Hayaan po natin yung ating New Year eh. Hayaan po natin yung life natin ngayon mag-continue sa Diyos. Amen? Magsimula tayo sa Kanya, sa kalagitnaan ng ating pananampalataya sa Kanya, magtatapos tayo sa Kanya. Amen? Huwag kang papayag, nandun ka na sa kalagitnaan eh, biglang mawawala. Huwag kang papayag. Kapatid, huwag kang papayag na may umagaw nung pananampalataya mo. Hallelujah. Paglaban mo yan. Amen? Tingin po kayo sa katabi ninyo. Pogi ho ba? Maganda ba? Maganda.
Ngayon, alalahanin niyo yung mga salita ng Diyos na nabasa niyo. Alalahanin niyo lang. Kahit isa lang, alalahanin niyo. Ngayon naalala niyo na, maganda ho ba yung sinabi ng Lord? Baka pangit kasi sabi, huwag kang mangangalunya. Para sa'yo, pangit yun. Baka ganun. What I'm trying to say is, every time, if you're going to look for a better and good things, tumingin ka sa Panginoon. Sa Kanya mo hanapin yun. Amen? Hanap ka ng girlfriend, gusto mo maganda? Hanapin mo muna si Lord. Dadaling ka ni Lord doon sa Kanya, sa maganda. Hallelujah! Tama ba ako? O, huwag ka na magbanggit. Lakas ng tawa. Nakikita rin kita. Oh? Ganun din. Naghahanap ka ng boyfriend na seryoso, faithful, mapagmahal sa magulang, mapagmahal sa pamilya. Gusto mo yan, maganda yan, diba? Masipag. No? Walang bisyo. Hingi mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sinisimulan ko na pong pumasok. No? Sa bagong taong pong ito, hanapin natin yung mainam. Magsimula po tayo sa taong ito sa Panginoon. Hayaan po natin na magpatuloy po tayo sa Panginoon at matatapos tayo sa Panginoon. Huwag kayong papayag may pumigil doon sa takbo na yun. Amen? Dahil ang makikinabang po rito ay wala pong iba kung hindi ang mga buhay natin. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Kanina, makakwento ko lang po sa inyo, bakit tumutuloy yung luha ko? Praise song pala. Alam niyo kung bakit? Doon sa word na sovereign. Sabihin po natin sovereign. Alam niyo po, pag naririnig ko yung salitang sovereign at sinasabi ito sa Panginoon, ang unang-unang pumapasok po sa isip ko kagad at sa puso ko, ang kadakilaan ng Diyos. Hallelujah. No? Sa Panginoong Jesus, lahat ng bagay, soberanya para sa Kanya. He is our sovereign God. And I just want to tell us right now, gaya ng sinabi ng Lord nitong mga nakaraang linggo, kung kayo po ay sumama sa prayer and fasting, at kung hindi naman po, may na-miss kayo. Alam niyo po kung ano yung na-miss ninyo? Ang plano at gagawin ng Diyos. Personal muna sa buhay ninyo at sa gagawin ng Diyos sa pamilya nyo at sa gagawin ng Diyos sa iglesyang ito. Hallelujah. Kahapon, Pastor, yung culmination natin, grabe. Hanggang pag-uwi ko, dala ko yun. Hanggang kaninang umaga, nung magising ako, excited ako. Hinihintay kong mag-unfold yun sa paningin ko. Hallelujah. Inaasahan ko ang gagawin ng Diyos sa church. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ng mga cowboy, ready your saddle or saddle up. JCP Makati, saddle up. Maghanda po kayo. We are going for a ride with the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po masama ang mga New Year's resolution. Pakinggan po ninyo ako, no? I am not against New Year's resolution. No? But I want to understand this. Na maintindihan natin to. Our New Year's resolution are not about self-improvement. It is never about self-improvement. Do you agree with me? Nagque-question. It is not about our self-improvement, but it is the fruit of our salvation in Him
by grace alone. Yung mga magagandang mga bagay na mangyayari sa atin sa taong ito, yung mga sinasabi natin at tinatawag natin mga New Year's resolution, mangyayari yan dahil sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Kaya yung mga New Year's resolution mo, it's not and it's never about self-improvement. But it is the fruit of God's love to us. And our love to God. Amen? Kung gaano mo kamahal ang Panginoon, makikita yung ganda nun sa buhay mo. Hallelujah. Praise the Lord. May nilagay po ako rito, sinulat, hindi ko po alam kung nandyan, the vanity of self-made new beginnings. Yung bang sasabihin mo, gagawin ko to. New Year's resolution, gagawin ko to. In vain yun, mga kapatid. Everything, kapag kaplinano natin, kahit maganda pa yan, madalas in vain. Do you agree with me? It will only last for about 1 month, 2 months, 3 months, pero hindi nagtutuloy-tuloy. Tama ba ako, Doc? Yung bang gusto mong mag-exercise? Gusto mong mag-diet? Si Doc Oli, tawa. Tuntua sa'yo si Doc Oli. Doc Spark. In vain ito eh. Lagi natin ginagawa to annually. Gumagawa tayo ng mga New Year's resolution. Yung mga human desire, sabi natin maganda naman gusto ko magsimula ng bago. Clean slate. I want to start in a clean slate. Alam niyo yung magic slate, diba? Yung nabubura. Gusto mo magsisimula ka uli, bago-bago. Walang luma. Tama ba ako? Walang luma. Praise God. Kasama roon yung self-improvement. Yung gusto mo, ikaw rin yung kokontrol. Hanggat maaari, ikaw yung kokontrol sa future mo. Kaya nga nagsisipag ka, mag-aral. Dahil gusto mo, hawak mo yung future mo. Tama ba ako, mga graduate? Tama? Diba? Kaya ka nga nagsusunog ng kilay, nag-aaral, nagtatapos ka dahil gusto mo, hawak mo yung future mo. Walang masama yun. Hindi masama. Maganda. Pero mas maganda, kung yung future mo at yung ginagawa mo, alam mong tama dahil sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Galing po kami nung anak ko sa City Hall. Nililinga ko. Baka matsambahan ko din si Kuya Boyet. Nasa labas kami, baka matsambahan ko din. Praise God. Bakit ko inikwento to? Kasi sa buhay, wala pong tsamba. Amen? Yung bang gumanda buhay mo dahil tsamba, swerte. Hindi po. Ang tsamba at swerte lang po doon sa mga taong walang Diyos. Pero sa mga kagaya po natin, dahil sa meron po tayong Diyos, wala pong tsamba. Yun po ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang tayo ay magkaroon ng buhay na maganda. Hallelujah. Buhay na maayos. Buhay na sapat. Amen? Hallelujah. Tapos minsan pa, yung mga New Year's resolution natin, hayaan nyo pong basahin ko sa English, Our best efforts often or always fail because they are built on shifting sand. Kagabi, naalala ko, ano nga ba yung shifting sand? Yung iba sa inyo, mga siguro nakangan ha. Ako, ninaalam ko, pastor, yung shifting sand. Alam niyo po ba kung ano yung shifting sand? Ito po yung lupa na malambot. Ito po yung lupa na kung saan kala mo maganda, masarap apakan.
pino. Pero ang totoo, shifting sand, umuusog po yun. Pansinin nyo sa Boracay, kala mo nakapunta na ng Boracay. Sorry. Diba, pag pino yung inapakan mong buhangin, diba? Lumulubog ka unti-unti, kahit hindi ka gumagalaw. Yun po ang shifting sand. Pero ang dapat po, ang naisin natin, to stand on the solid rock, which is the Lord Jesus. Amen? So, bibilisan ko na po. Medyo nakikita ko tumatakbo yung oras ko ron. Okay? Gusto ko pong sabihin sa inyo, isipin po natin ito. I-correct po natin ang ating mga sarili. Huwag po nating panghawakan na malakas tayo. Hindi ako aabot sa ganyan. Although maganda, masarap pakinggan, tama naman. Diba? Yung mga positive thinkers dyan. Tama yun. Pero mas maganda kung yung ating positive thinking nakabase sa salita ng Diyos. Hallelujah. Anong sabi ng salita ng Diyos? Di kita iiwan, di kita. Amen. Hallelujah. Wag mo asahan yung gandang lalaki mo. Oh, lumilipas yan eh. No, kahit may mga magagaling pang tayong doktor dito, no? Kayang-kayang ayusin yung ngiti mo. Darating yung time mawawala yan eh. Minsan may magtatanong sa inyo, ay, nakangiti ka na pala? Kala ko hindi ka nakangiti. Diba? Sa ayaw sa gusto nyo, malalaos kayo. Amen? Lahat tayo dito, ako laos na eh. Hindi pa nga sikat, laos na. No? Gusto kong bigyan natin ng pansin, ano? Yung self-empowerment, ano ibig sabihin nun? Tinagalog ko pa nga yan. Sabi doon, self-mastery, personal growth, self-sufficiency. No? Sa Tagalog, no? Pagpapalakas ng sarili, lakas ng loob, pagpapaunlad ng sarili, pagpapahalaga sa sarili, and so on and so forth. It's not about self-improvement, but it's about pagbabago, change of self for the glory of God. Amen? May bigat yun. May dating yun. Kesa dun sa, oy, bago yung suit mo, brother. Kala nyo, kailang mga shake ko, Nangangalay na nga ako, eh. Joke lang po. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya, no? Nais ko pong sabihin, dapat po nakasentro ang buong buhay natin. Saan? Sa Panginoong Hesukristo. Wala pong iba. Hindi po kay brother, hindi po kay sister na kasama nyo. Joy, wala kay Budge. Na kay Jesus Christ. Alam ko naman, alam mo yan, Joy. Gusto ko lang itang asarin. Oh? Tandaan nyo, sino ba si Jesus Christ? He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, and today, and forever. Ito po dalangin ko, Pastor, and ito po yung narinig ko sa inyo this past few days. No? Together with Pastor Alexis, together with the will of God, sa vision na inilalagay ng Lord sa church. Pakinggan po ninyo ito, mga kapatid. Hoy, gising! Para lang tumingin kayo sa akin. We hope, together with the leadership ng church, to encourage the church to start New Year not with the set of rules. Hindi dahil sa may set of rules. But, pakinggan po ninyo, church, pakinggan po ninyo, we want to encourage you. But, with renewed dependence on Christ. Amen? Depende tayo ngayon sa Diyos.
na madalas nineneglect natin. Amen? Huwag natin ineneglect ang Diyos. Never. Never. Pagtitiwala natin, pag-asa natin, didepende natin sa Diyos. Hallelujah. Why? Because with God, everything will be okay. Hallelujah. Number 1 point. Remember Christ's faithfulness. Sabihin nyo nga po, remember. Ayaw na sumagot. Remember. Okay. Don't forget. Ibig sabihin, don't forget. Natutuwa ako sa ginagawa. O nga, no, tagal na natin di ginagawa yun. No? Yung pinagawa ni PX nung nakaraan. Binyo, don't forget. Jonathan, don't forget. Sabihin mo sa sarili mo, huwag mong kakalimutan. Lalo na sa amin, no? sa akin na. I'm speaking for myself, not for everyone, okay? Ako, simula nung lumabas ng sakit na to, naging makakalimutin ako, inaamin ko. Kaya, even yung pag-inom ko po ng gamot, sinasabi ko sa mga anak ko, "Hoy, pakitandaan nyo, minom na ako ng gamot, ha?" Ewan ko ba, Pastor, naapektuhan na yata ako. Talagang naging makakalimutin. No? Kaya salamat sa Panginoon. No? Sa mga anak ko. Pinapaalalahanan nila ako. Remember Christ's faithfulness. Let me read from Lamentation ulit. Chapter 3, verse 22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. At sabi pa ng Psalm 103, verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Amen? Pagpunta mo sa church, may benepisyo to. Akala mo lang wala, pero meron. You are telling yourself to draw near to God's help. Jonathan, linggo ngayon, lapit sa Lord. Hallelujah. Pasensya na po, medyo maalab tayo ngayon, ano? Kung hindi pa ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Before we look ahead, bago tayo tumanaw sa hinaharap, look back. Tama po si PX. Huwag mo na lingunin yung mga bagay na pangit na nangyari. Pero, I say, do not forget. Hello? Hello? Huwag mo nang lingon. Huwag mo nang balikan. Huwag mo nang tingnan uli. Sagwa nga ng sabi ng Bible, huwag daw tayo maging kagaya ng mga aso. Why? Pag ang aso sumuka, anong ginagawa? Obserbahan nyo. Binabalikan ho yung suka. Kinakain uli. Tama po ba? Tama ang Bible eh. Ang sabi, huwag mo nang babalikan, pero huwag mong kakalimutan kung saan ka nadapa. Dahil magagamit mo yun para palakasin ka ng Diyos. Natuto na ako rito. Never na iwas ang kagad. Tama? Palakpakan po natin ng Lord. Natututo po tayo. No? We look back kasi we remember God's supremacy and His pledge or promise of faithfulness throughout the past years. Doon sa mga nakaraang araw, panahon ng buhay natin, mababalikan at makikita natin, nalagpasan ko na to eh. Bakit ngayon bumagsak ako uli? Diba? Last year, nag-prayer and fasting na ako, kasama nila ako sa tawag dito, Tanay, sa Prayer Mountain eh. Bakit ngayon nandito ako, nagmumukmuk ako? Sana next year. Pastor, in Jesus' name, panalangin ko, hindi man lahat, pero almost all kasama natin sa Prayer Mountain. Hallelujah. Amen ba? Challenge yan, ilalagay natin sa sarili natin. Kailangan, kasama na ako next year. Hallelujah.
No? Dapat makita po natin yung pagiging supreme ng Diyos. Maalala natin, makita natin yung kanyang faithfulness, yung mga bagay na ginawa niya, maalala natin. No? Para ng ganun, mas lalo tayo makatalon dito. Amen? Kahapon ba, sino ba yung nagsabi sa akin nun? Gusto niya ako makitang tumalon-talon uli. Sorry po. Inaamin ko po sa inyo. Gusto ko man po, pero baka pulutin niyo po ako. Okay na po akong nakatayo. Sasayaw na lang po ako, wag niyo na lang po patalunin para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Mga nanay, tatay ko, remember, God ordained you for greatness. Hindi po kayo laos. Hindi po kayo laos. Mga nanay, tatay sa likod, hindi po kayo nalalaos. Amen? Ang problema kasi, nananahimik lang tayo. Hallelujah. Hallelujah. Mag-ingay po tayo in our own way. We can say, Hallelujah! Hallelujah! Amen? Wala naman sasamahan ko na si si PX doon, sa bandwagon niya eh. Wala daw pumapansin pagka pinapupurihan natin ng Diyos eh, diba? No. But we can say, Hallelujah! Ilang taon ka na umaten sa church? Pastor, ako na magtatanong ng gusto mong paratingin. Ilang taon ka na umaten sa church? 3 years. Ni minsan ba sumigaw ka ng Hallelujah? Kung sumigaw ka ng Hallelujah, ilang beses yun? Mga isa, Pastor. Can we sing? Can we say Hallelujah? Hallelujah! Ako po, tahimik lang ako. Sabi ho nga nila, bakit daw ganun? Baptist ang dating, ganyan-ganyan. Hindi po. Ang puso ko po nag-uumiyaw. Kaya ngayon po babaguhin natin ang taong ito. I will join his bandwagon. I will join the bandwagon of Pastor Alexis in thanksgiving God. Hallelujah. No holds barred. Amen. No holds barred. Amen. Wala nang pipigil sa atin para magpasalamat sa Diyos. Dahil habang nagpapasalamat ka sa Diyos, tandaan mo ang blessing ng Lord. Ay, tuwan-tuwa si Lord. Lalo ka ibe-bless. Hallelujah. Acknowledge His grace and provision in both the joys and trials, no? Kapag nagpunta tayo sa prayer mountain, sa magandang lugar, at nakakita tayo ng magandang bundok, di ba pinasasalamatan natin ng Diyos? Ang ganda. Di ba kasama dun yung plains? Hindi lang yung bundok, even yung tinutungtungan nun, yung kapataga, kasama yun eh. Hindi pa pwedeng yun. Hindi makakasama yun dun. Amen? So pag nagpasalamat ka sa Diyos, kasama mong ipagpapasalamat yung kabiguan mo. Amen? Amen? Hinihiling mo, 1,000,000, Lord, ang binigay sa ni Lord, 100,000. Masama pa loob mo. Tama po ba ako? May ganung ugali ang tao eh. Diba? I want this, Lord. Kung hindi ito, ayoko na. Kasi ako may ugali akong ganyan eh. Diba? Kinento ko naman po sa inyo, hindi ako nagtatago sa inyo. Pag sinabi kong gusto ko yung sapatos, dahil alam ko makakatulong sa akin, hindi dahil sa maganda, kundi dahil sa matibay, yun ang gugustuhin ko. Amen? Para hindi ako bili ng bili. Amen? Hallelujah. Ayoko nung bili ng bili, tapos dumating na may bagong uso na naman, bibili ka na naman. No. Ang gusto ko, yung may purpose sa gagamitin ko sa sarili ko. Bakit mas gusto ko naka-boots? Kasi mas firm yung lakad ko. Kasi may nakayakap na part doon sa aking bukong-bukong. Kaya naka-boots ako madalas. Amen? Hindi dahil gusto ko lang pumorma.
kung hindi may purpose sa akin yun. Now, what I'm trying to say is, hayaan nyo ang biyaya ng Diyos ang pumuno sa pangangailangan mo. Amen? Blines ka ni Lord ng tag-viewer, gusto mo. Pitek pa, no? Gusto mo patek pa. Di ba? Kaya sinasabi ko po sa inyo ito, bakit? This year, ibahin po natin ang lahat. Pilitin po natin ipaisa ilalim sa kalooban ng Diyos ang ating mga buhay. Hallelujah. Huwag tayong lalayo doon. Huwag. Ulitin ko hindi na ako nakalingon sa iyo Chris. Huwag ka lalayo Kung naiintindihan mo, ilang araw na natin pinag-uusapan niya together with PX, no? Huwag lalayo kayo aalis sa church. Okay? No, acknowledge, recognize that our God can give us what we need. Amen? Kung ano yung kailangan natin, yun ang ibibigay ng Diyos. Hindi kung ano yung gusto natin. Hallelujah. He knows better than we know ourselves. Sabi ko nga, Lord, gusto ko pong pumunta ng Boracay. And praise God. Saan ako pinadala ng Lord nung nakaraang taon? Wow! Disneyland HK. Hallelujah. Pastor, una na kita sign ng vacation leave. Meron akong, nagulat ako talaga. Gulatan tayo, Pastor. Parehas kami wala, biglang magkikita kami sa Singapore. Hallelujah. Dok, pasensya na. Hindi namin gusto yun. Sabay kami, nagkita kami bigla sa Disneyland o sa, ano yung parang Hollywood, sa Universal nagkita kami dun sa Engage in a time of personal and corporate thanksgiving for God's steadfast love that never ceases. Hallelujah. Kaya pwede natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. If you will let me, Pastor, if you will let me, let me be the one to disclose this to the church. We are praying this year. We will double our population. Hallelujah. Yung mga katabi nyo, darating yung time, hindi na sila yung katabi nyo kasi nadagdagan tayo. We are looking forward. Patikim, Lord, ng 300 strong believers that is every Sunday nandoon para maglingkod sa iyo. Hallelujah. Kaya sa mga disciples ko, ready nyo na yun yung mga katawan. Ulitin ko sa inyo. Next in line kayo, maniwala kayo sa akin. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Mag-harvest po tayo, Tatay Lo. Hindi na po basta-basta prutas ang i-harvest natin, Tay. Kaluluwa, Tay. Nilalagay ka ng Lord sa puso ko at isipan ko Tay. Actually, Pastor, gusto ko nang banggitin wini-withhold ko lang. Hallelujah. Naglalagay na ang Lord ng mga tao sa bawat age group. Maniwala kayo sa akin. Makikita natin kumilos ang Panginoon sa church lalo. Hallelujah. Sasabay ba tayo? Sasabay ba tayo? Hallelujah. Matamlay. Yan yung mga batang tatakbo-takbo na yan. Makikita nyo yan. Hindi lang gaganyan yan. Sila na mismo ang gagamitin ng Panginoon. Hallelujah. Number 2, second point. Ayan yung mabilis na lang naman po ito. Repentance and refocusing on Christ. No? Repentance.
pagsisihan natin. At muli po, i-refocus natin ang ating mga buhay. Kanino? Kay Kristo. Amen? Pinatikim ka na ni Lord. 100K, 200K, 300K, kalahating milyon. Huwag mong hayaang manatili ang tingin mo doon. Tumingin ka pa rin kay Kristo. Kasi baka ang susunod na, milyones na. Hallelujah. Amen? Baka yung susunod, hindi ka nakukuha nasa sobre. No? May nakasign, naihulog ko na po sa account ninyo. Pastor, nangangarap ka rin ba nun? No? Alam nyo, ang sarap nun. Lalo kang maraming matutulungan para sa Panginoon. Amen? Ngayon, hindi ka na mamimili ng tao na, Lord, kailangan ba niya? Mas kailangan ito si yung ibibigay ko eh. Diba? Ngayon, darating yung time, maniwala kayo sa akin. Darating yung time, hindi na kayo mamimili ng mga taong tutulungan ninyo. Hallelujah. Hallelujah. Look inside yourself. 1 John 1:9, sabi po dyan, if we confess our sin, God is faithful. He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tapos na kagad, kinalimutan kagad ng Diyos yung kasalanan mo. Huwag mo na lang uulitin. Ang problema kasi, pinaliguan ka na ng Lord, bumabalik ka dun sa, nagtatampisaw ka ulit sa pusali. Amen? Alis na dyan sa pusali. Amen? Huwag mo lang balikan yan. Baka umalis ka nga sa pusaling ito, lumipat ka lang sa kabila. Ganon din yun. Pero pag sinabi ng Lord na, kalimutan mo na yan dahil mas pagpapalaing ka niya. Hallelujah. Look to Jesus, sabi rin ng Hebrews 12, verse 2 and 3. Kanino ka titingin? Kay pastor ba? Kay pastor? Sa mga leader ba ng church? Although it's hard na hindi mangyari yun. Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Nagiging set tayo ng example. Pero ang ibig pong sabihin dito, let your faith be defined by the Lord Jesus Christ. Yung faith mo hindi dinedefine niya ng mga pastor. Amen? Dahil hindi naman mga pastor ang nagligtas sa'yo. Sino nagligtas sa'yo? Si Kristo. Kung meron kang gustong gayahin, wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Kasi even ang mga leader ng church, ang ginagaya ho namin ay wala pong iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Amen? Kaya let your faith not be defined dahil kay pastor, kay leader ganito, kay sister ganito, kay brother ganito. No. Let your faith be defined by the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Subukan nyo, pag gano'n ang gawin nyo, pag hindi nilayuan kayo ng kaaway. Try nyo. Subukan nyo. Hindi po ako nagbibiro. Lalayo na mismo ang kaaway sa atin. Hallelujah. Ang totoong pagbabago, true renewal, comes through repentance and honest evaluation of failures to put Christ first. Aaminin mo ngayon yung mga pagkakamali mo. No? Gusto ko pong pansinin po natin ito. This is for all. Workers, hindi po ako na-memersonal. Kasi wala po ako ibang alam na gamitin kung hindi tayo. Tayo yung naglilingkod sa Panginoon. Okay? Why will I give 5 pesos when I can give 10 pesos? Bakit ako magbibigay ng 5 piso? Wala na nga halos mabili ron pwede naman ako magbigay ng 10. Dahil ba sa pera sinasabi ko? Ang pinupunto ko ba pera na naman? No. Alam mo na naman kayo dyan. Excuse me. Ang church ng Makati,
nangangailangan ng pera pero hindi tayo nangangailangan para mangurap. Amen? Amen? Naintindihan niyo ako? Kasi yun lang yung madaling kunin yung mga atensyon nyo. Tingnan nyo yung sarili nyo. Lahat kayo nakatingin sa akin. Pag pera pinag-uusapan, ewan ko ba? Siguro gamitin ko na rin yung pastor, no? Point of contact. Workers, you will go with me ng isang kanto. May bubuhatin tayong box. Isipin nyo yan. Ang laman Bible. Dadali natin sa kabilang kanto. Ang problema, hindi lang yung unang kanto ang nangangailangan, pati yung susunod na kanto nangangailangan ng Bible. Sasamahan niyo ba ako? Gusto ko i-commend at sana natutunan ito ng isa nating kasamang manggagawa. Bumili kami ng, I think, 300 Bibles dun sa una. Pastor, alam mo yata yun. At pinalalamob namin, ginamitan namin ng lalamob yung parang truck na maliit. No? Mula sa first floor, na ang kaharap ano nga yun? Nakisuyo pa ako, pwede ba lalapag lang namin dito, papanik namin sa tayo? Pumayag naman, mabait naman sila. From first floor, from ground, dadali namin yun sa third floor. Walang elevator. Tapos, ang hagdan, Bodge, pantay, hindi pantay. Hindi pantay-pantay. Itong mga kabataan to, ilan lang sila? 2. Ako. Hindi naman ako ganun kalakasan. No? Pero alam niyo po ba na ipanik namin yung 300 booklets sa taas nang walang reklamo? The reason is, we are doing this for the glory of God. Ginagawa ko to kahit marumihan yung damit ko, malukot yung damit ko sa pawis at alikabok, maipanik ko lang yung mga Bible sa taas. And I am not doing that for myself. I am doing this for the Lord's glory. Hallelujah. Ngayon, ang dami kong mga natututunan. Pastor, nagtatanong-tanong ako sa mga ministry natin, which is dapat naman natin alamin. Alam niyo ba, mahirap ba yung mag-charge ka? May charge ka, mahirap ba yun? Cellphone mo, lobot, i-charge mo. Mahirap ba yun? O mamaya, may birthday party, kailangan yung karaoke, i-charge ko to. Hindi naman mahirap yun, tama po ba ako? Lalo na kung hindi naman malaki yung JBL. Naalala ko agad siya, si Vincent, may JBL to. Tama po ba ako? Simple task. If you think everything will undergo obligation, maganda, nagkakamali kayo. Hindi lahat ng bagay na ginagawa nyo dahil under obligation, maganda. Kasi pag under obligation ka, darating yung time, makakalimutan mo yun. Yung ginagawa mong yun. Or darating yung time, mapapagod ka, ayoko na, sawa na ako. Pag under obligation ka. What I am trying to say here ay ganito. If you're doing something you love, out of love for God, you will not get tired. Hello? Hello? Hindi pa convinced. No? Sabi ko, Lord, ilang taon na ako naglilingkod sa iyo? Almost 37 years na ako naglilingkod sa iyo. Bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ako? Naglalakad pa rin ako. No? Nagigets niyo ako? Nagigets niyo ako? Bakit walang promotion? No.
Alam niyo, sinabi ng Panginoon sa akin, kapag prinomote kita, sino ang gagawa niyan? Kapag kayo lahat, hindi kayo tumingin sa ginagalawan ninyo, sino ang gagawa nun? Hello? Hindi dapat siya, hindi dapat siya. Parang sa bahay lang yan eh. Nagtuturuan ko, tuktukan ko kayo. Kayo nagtuturuan. No? Ang serbisyo sa Lord is under obligation? No, but under the love of God. Kasi kung gusto mo at mahal mo ang ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Amen? Hindi mo titingnan ang sarili mo, mahina ako eh. Kaya mga anak ko, nagagalit ako minsan. Bakit? Kaya ko namang gawin, wag niyo akong gawing imbalido. Amen? Maghuhugas lang ako ng kinainan ko. Mabigat ba yun? Kaya ko yun. Hello? Oh, hindi po ano yun. Oh. Hindi, pinipigil kasi nila ako. Gusto nila sila maghuhugas eh. Iwan mo na yan dyan, di. Hindi ako ganun eh. Hindi ako ganun. Nagigets niyo ako? Alam niyo, subukan niyo magtrabaho sa mga corporate world. Mamahalin kayo ng amo niyo. Mamahalin kayo lalo ng boss niyo. Maniwala kayo sa akin pag hindi totoo yan. Gawin niyo na may pag-ibig yung bawat pagsiservisyo niyo sa Panginoon. Hindi lang, hindi, ginawa ako kasi leader eh. Ayoko nga maging leader eh. Oh, may umaray, tamaan. Sa pool. Expose the sin of self-reliance. Expose mo yan. Yung self-reliance, kaya ko to! Alam niyo ba kasalanan yun? Alam niyo ba? Ginagawa mo na yung sa sarili mong lakas na ang gusto ng Diyos gawin mo yun according to His will, according to His strength. Amen? Kapag ginawa mo yan, no, dahil sa sarili mong lakas, huwag kang aangal. Napagod ako dun eh. Walang tumulong sa akin eh. Buti nga, sabihin pa sa'yo ng Lord. Diba? Naiintindihan niyo po ako? Expose your sin. Expose mo sa sarili mo kung saan ka mahina. Saan ka nagkakamali. Sabihin mo sa sarili mo. Aminin mo yan. Huwag mo ilihim. Amen? Tapos confession. Confession is a way to joy and intimacy with God. Kapag kinonfess mo yung kasalanan mo sa Diyos, mas lalo ka nagkakaroon ng intimacy sa Panginoon. Gaano kahalaga sa inyo ang intimacy with God? Yung totoo. Nakita niyo po si Haring David, bakit siya tinawag na man after God's own heart? Because he is intimate with God. Naalala ko, Pastor, naalala ko po yung sinabi niyo, 40 minutes. Minamabilis ko na po. Gusto ko po sabihin sa inyo, ini-encourage po namin kayo, church. Ini-encourage po namin kayo, church, to confess areas sa buhay niyo where we have wandered away from God. Tukuyin niyo kung saan kayo area sa buhay ninyo nalalayo sa Panginoon. Pag dumating yung usapang yun, nalalayo ka na. Amen? At ini-encourage din po namin kayo, together with PX, Pastor Alexis, no, to keep our eyes on the Lord. Lagi kayong titingin sa Panginoon. Pag tumingin kayo sa akin, naku, wala. Pag tumingin kayo kay Pastor, naku, wala rin. Pero kapag sa Diyos tayo pare-parehas nakatingin, meron. Amen? Meron kang patotoo na matibay. Daig pa mo to light. Hallelujah. Subok na matibay. Daig pa ang Bangko Pilipino. Subok na matibay, subok na matatag.
Amen? Nasaan sila ngayon? Kaya tayo lilingon, titingin lamang po sa Panginoon. Tapos, ito po ang nais kong sabihin. When we wander away from the will of God, kapag dumating tayo dun sa time na tayo po ay nalalayo na sa Panginoon, isa lang po ang gagawin natin. Go back. Go back. Amen? Go back. Alam niyo po yung goma, ano ba sa Tagalog yun? Elastiko. Bakit siya nagiging mahaba tapos napipitik natin, bumabalik sa dati niyang sukat? Alam niyo po, dapat ganun tayo. Kapag na-overwhelm na tayo ng buhay, kapag overwhelm na tayo ng kasalanan, maging rubber band po tayo. Pag binitawan, babalik tayo sa Diyos. Hallelujah. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Sasabihin mo, magpapalakas lang ako, Pastor. Hindi muna ako dadalo. Sige, good luck. Wala akong nakitang nagpalakas sa sarili niya na nakabalik sa Panginoon. Agree sa akin si Pastor. Walang tao, kahit pastor, ang nagpalakas sa sarili niya lumayo sa church, ang nakabalik pa. Hindi na nakabalik. Kaya wag na wag kang lalayo sa Panginoon. Sabihan nyo nga yung katabi mo, sister, wag kang lalayo sa Panginoon. Amen? Tandaan nyo yung katabi ninyo. Sabi ko sa inyo, hahanapin nyo yan this year. Bakit? Kasi hindi nyo makikita sa dami na natin. Hallelujah. Number 3 and last, renew your commitment to Christ. Renew your commitment to Christ. Isang tip na tuturo ko po sa inyo. Ako po laging nire-renew ko yung commitment ko sa Lord. Tuwing kailan? Every day. Pagsikat ng bagong umaga. Lord, naririto ko. Iniaalay ko uli yung buhay ko. Gamitin mo ko. Nire-remind ko yung sarili ko kung sino ko sa harapan ng Diyos. At nire-remind ko yung sarili ko, gaano ko kailangan ng Diyos. Hallelujah. Ako lang ba nangangailangan sa Diyos? Oh, amen. Nag-amen. Ako lang po ba nangangailangan sa Diyos? Hallelujah. Lahat po tayo nangangailangan sa Diyos. Hayaan niyo po, basahin ko yung Colossians chapter 2, verse 6 and 7. No? Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk with Him. No? Hindi na ako nagpakanta para matapos na yung ano natin. Joy, sorry worship ministry, tinanggal ko na po yun para mabilis lang yung ano. Tapos, ang sabi po ng verse 7, rooted and built up in Him. Kanino ka dapat rooted? Kanino? Sa paano? Once every week nyo lang nakikita si pastor o ako. Paano? Galing nyo Nag-i-improve pastor. Joke lang po yun. Yung pong mga disciples natin, yung mga kasama natin this past few weeks, I'm speaking to them, Pastor, one by one. Bago-bago 2026. Hindi bagong pakikisama, hindi. Kung hindi bago-bagong ugali. Amen? Tama ba, Brad? Doc? Tama, no? Doc, no? Huwag kang iwas. Maya mo na ako, ikaw lang yung kilala ko. New Year's intentions, our New Year's intention should manifest in and by the renewing of our mind. Yung intention natin sa taong ito, sana makita ng kapwa natin sa pamamagitan ng intention natin. Amen? Amen? Kung ang intention mo, mahalin pa ang Diyos, pakita mo. Amen? Ngayon, hindi na uso yung secret Christian.
Wala nang secret Christian ngayon. Kung meron man, baka kayo na lang po yun. Wala na hong sikretong Kristiyano. Ang mga totoong Kristiyano, hayag. Hayag po siya. Ipinapakita, hindi yung kanilang mabubuting gawa, kung hindi ang Diyos na kumikilo sa buhay nila. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Pastor, siguro tawagin kita sign ng leadership ng buong iglesia. Amen. Pwede palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Jesus. Awitin natin yung kaninang awit, yung letter K. Di ka nagkulang. Kulang. Amen. Sino sa inyo natuto po kayo ngayong araw na to? Amen. Sino sa inyo yung katabi nyo mukhang nasa kanya yung Shekinah glory ni Lord? Pwede bang palakpakan natin ng tuloy-tuloy si Lord? Come on, yung tuloy-tuloy na palakpak. Can we shout, praise the Lord? Can we shout, hallelujah? Hallelujah! Amen. Kung nandito ka ngayon and you want to worship God, punta tayo sa harap. Lagi na natin gagawin to as a sign of surrender to the Lord. Now, we will change. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo mahihiya. If you're here this afternoon and you want to worship God with all your heart, gusto mo mapuno ng presensya ng Diyos, come on, punta ka sa harap. Pupurihin natin ang Diyos. Hindi tayo magtatagal, pero magbibigay tayo ng oras sa pagpupuri sa Panginoon. Bibigyan natin ng halaga yung mga ganitong pagkakataon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dito po tayo sa gitna. Hallelujah. Awitin natin tong awit na to bilang pasasalamat na sa lahat ng panahon, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah. Close your eyes and worship God. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, hindi ko awitan, ikaw lang. Simulan natin sa simula. Hallelujah, Jesus, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko. Awitin natin to na parang isang panalangin sa Diyos. Buhay ko, Jesus. Yes, Lord. Kahit may suliranin man, Thank you, Jesus. Thank you, God. kahit kailan, di ka nagkulang. Thank you, Jesus, Lord. Biyaya mo sa akin, laging naraan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo. Minsan pa, kahit kailan, sa mga nasa harap, taas niyo yung kamay. Woke up this morning, weight on my mind, bills on the table, running out of time. I was chasing answers, running real fast, till I heard a whisper say, seek me first, not last. I was looking left, I was looking right. Nating Board of Elders, punta kayo. Ang gagawin natin sa mga elders, yung mga nasa harap, nauhaw sila sa presensya ng Diyos, ilay hands natin, mag-declare tayo sa kanila ng anointing. Pastors and Board of Elders, hawakan nyo yung ulo ng mga nasa lay hands nyo, ipanalangin nyo siya, at magtaas kayo sa kanila ng anointing, mag-release kayo sa kanila. Come on, habang yung worship, umaawit po tayo ng mahina. Thank you, Jesus. Thank you, God. Pray, Lord, for anointing, Jesus. Lord, tuloy niyo siya. Pag-ibig mo sa
Can we just sing a new song to the Lord? Let's fill this place with new songs, new worship, the song that comes from your heart. Come on. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you. We bless your name. Fresh anointing, Lord. Give us fresh anointing. Fresh anointing. Ipuin niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, yarara, soto yorobo, kandi yara yarara, shoto yoroba, yarara. Oh, yara, satala yara, kandi yorobo, yorobo, shata yara, yarara. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. We worship you. Praise you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fill us, Lord. Fill your people with your presence. Salamat, Panginoon. Lord, salamat. Taas natin yung dalawa nating kamay. We surrender not just our hands, but our hearts, our lives to you, Lord. Sinusurrender namin ang buo naming pagkatao, aming kaluluwa, ang aming puso, lahat ng meron sa amin, Lord, binibigay namin sa inyo. Punuin nyo kami, Lord, ng presensya nyo ngayong taon na to. Puspusin nyo kami. Itaas nyo kami, Lord, sa mataas na level ng uri ng pagsamba, ng pananampalataya, ng commitment. Gawin nyo kaming maiinit, Lord, sa pagbabasa ng Biblia, pagsunod dito, pagdadala ng mga tao, kaluluwa sa inyo, Panginoon. Ayaw na namin ng malamig, Lord, na spiritual life. Ayaw na namin, Lord, ng lakad na malamig. Ayaw na namin ng relasyon na malamig, Panginoon. We want change. We want to be renewed day by day, God. Hallelujah! Hallelujah! Can we shout the shout of victory? Thank you, Jesus. Isa pa, shout of victory! Woo! Thank you, Lord. Ama, ikaw ang maitataas, mapapapurihan sa bagong taon ng aming buhay. Excited kami sa gagawin po ninyo, Ama. Salamat! In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. I am a child of God. I am loved by God. I am uniquely created. I am chosen by God. I am called for a purpose. I am empowered by the Holy Spirit. I am an overcomer. I am redeemed by the blood of Jesus. I am sanctified by the Holy Spirit. I am a disciple of Christ. I am an influence to others. I am encouraged. I am strong. I am privileged. I am useful. I am happy. I am satisfied.
I am persistent. I am a mentor. I am highly favored. I am greatly blessed. I am committed to my sons and daughters. I am committed to my family and my God.